2022 KTM RC200. So just before I share to you guys my riding experience with this black orange 200cc sport bike, let me tell you about the specs first. It is equipped with a liquid-cooled 200cc single-cylinder engine, 4-stroke, 4 valves double overhead cam, fuel injection system, 6-speed transmission. It has a maximum power of 25 HP at 10,000 RPM and a maximum torque of 19.5 Nm at 8,000 RPM. It got MRF tubeless tires 17 inches, 110/70 at front, 150/60 at the rear, WP Apex upside down fork rates front suspension, and an adjustable monoshock at the rear. For the brakes, it got a 320mm single disc at front with 4-piston bi-brake caliper and a 230mm single disc at the rear with single piston bi-brake caliper and equipped with dual channel ABS. Seat height is 824mm, 151 kilograms draw weight, 13.7 liters tank capacity with an average fuel consumption of 35 to 40 kilometers per liter. Very efficient. Now, let's ride a bike. Yo, what's up guys, B-Boy LMD here. Guys, still watching Respeto Agulong. The bike that we have in front of us is the KTM RC200. Right, so parang medyo may kataasan itong motor na to and medyo aggressive yung style. Syempre, sports. Let's do this. Alright, medyo tiptoe ng konti pero parang medyo mas abot ko to kesa dun sa Duke 200. Although, hindi nga lang siya ganun kakomportable. Sound check. Grabe, sobrang aggressive ng motor na to. Sobrang aggressive ng riding position niya. Subsub na subsub tayo. Grabe, ngayon ko lang napansin, ganito pala ka-aggressive yung riding position na ito. Pag nakikita ko siya sa kalsada, parang tingin ko same lang naman sila nung mga R15. Kaya na-appreciate ko yung digital gauge niya na kitang-kita ko pa din kahit tirik yung araw. And yun, unang sampa, hindi siya ganun kakomportable. Pero ang yung riding position niya, napakaganda ng posture nito, pang track. Makakapag body position ka talaga dito ng matiwasay. Lalo na kung i-commit mo talaga yung sarili mo sa riding position niya. Actually, masarap siya iliko. Yan. Kung medyo tatayo kayo dito ng konti, may hirapan kang iliko to. Kaya kailangan dito i-commit nyo yung sarili nyo sa kung anong gustong position ng motor na gawin sa kanya. Kasi kung medyo lousy tayo dito sa motor na to, yun, medyo maging uncomfortable talaga tayo dito. Well, syempre, yun sa sport bike, uncomfortable talaga to, kaya tanggapin na natin yun. And once na magsimula tayo doon, mamamaneuver naman natin to na mas maayos. Sa acceleration niya, sakto lang, hindi siya ganun ka overwhelming. Yeah, medyo mabait yung arangkada niya, but usually sa ganito, feeling ko nasa dulo yung power niya. Kasi pansin ko parang medyo mahaba yung gearing niya eh. Unlike doon sa Duke 200 na malakas yung arangkada niya, malakas yung torque, dito it's more of on the mid-range papunta sa dulo. Nandun yung mas may explore talaga yung power ni RC200. For your daily commute, I'm not quite sure. So, syempre, may mga sports bike naman na nagagamit yung mga kagulong natin for their daily commute. Like the R15, the GSX R150, the Z200, GPR 250, Sigma 250, something like that. Pero itong si KTM RC200, ibahin mo to. Napakasubsob talaga ng riding position niya. I guess you would enjoy this more on a solo ride, on a weekend ride, or riding with a group of sport bikes, mga ganun. But it's more of a track-oriented bike based sa positioning niya. Doon talaga natin mas mailalabas yung full potential ni RC200. For daily ride, especially sa mga city riding or during traffic situation, not so recommendable dahil nga sobrang subsob niya. And just imagine na lang din kung may OBR ka during traffic situation, good luck. Sa riding position niya, ang lakas, makamacho eh. Imagine mo, ganito yung itsura ng motor mo. Actually, mukha siyang malaki, pero once na nakasakay ka na, parang still saktong-sakto lang din sa body shape natin to. Okay din to sa mga around 5'5 or 5'6 yan, mga ganong klaseng height. 5'4.
You know. Ang sarap naman ng preno nito. Sabi, sobrang na-appreciate ko yung preno niya. Sobrang balanse. Tsaka yung pagsubsob mo sa harapan is hindi siya yung tipong nakakatakot. Alam mo yun, basta once na you hit the brakes, pa ang stable niya, hindi siya gumagawi sa kanan or sa kaliwa, talagang diretso lang siya. Grabe. Tsaka ramdam ko sa kanya, napaka-balanse din itong bike na to. Grabe, hindi maalog yung manubela. Sa vibration, ito usually mga tinatanong sa mga ganitong klaseng segment eh. May konti, pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Probably baka siguro sa handlebar, parang ganun. Dahil nga sa sobrang minimal lang naman yung vibration niya and very tolerable, hindi ko na lang din ma-identify kung saan nanggagaling yung vibration niya. Yan. For beginner rider, I'm not quite sure, pero we must you know, invest on our riding skills pagdating sa ganitong klaseng motor, dahil sa riding position pa lang medyo challenging na eh, diba? So you have to commit. And sa engine heat, wala pa naman ako masyadong nararamdaman sa engine heat. I mean, wala pa ako masyadong nararamdaman na engine heat. That's what I meant. And isa pa sa napansin ko dito, ang consistent din ng kanyang RPM or ng idle niya. Try natin magbitaw ng clutch. Mamatay siya. Okay, hindi tayo nag-rev. Ma-under pa din siya. Consistent yung RPM natin. So naglalaro lang siya sa below 2,000 RPM. Nice. So nakarating tayo dito sa atin pwesto ng hindi gumagamit ng rev. Ayos. Dali ba siya in neutral? Dali. Job. Alright. And try natin pakinggan ulit yung sound ni RC200. Naka underbelly exhaust tayo dito. Sarap ng tunog niya, no? Hindi siya ganun ka-loud, pero it's actually loud enough para maging noticeable sa kalsada. Nice one. And there you have it. Thank you so much again, KTM, for this opportunity to road test this RC200, the sport version ni Duke 200. And again, we are here at Mototown. Thank you so much for having this kind of event. Big shout out to Ride Academy and to Premium Gears para sa mga agulong natin na naghahanap ng pangmalakasang riding jersey. Yun, B-Boy LMD here, and you guys watching Respeto Agulong, make sure to subscribe and like and follow our Facebook page. And yun, just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now. I'll see you guys on the next one.